She never knew anyone could express a profound possession of something just by his words. Kaya siguro nawala na rin ng imik ang kanyang ina. Sa pagkakasabi kasi iyon ni Maverick, tila ba nilinaw nito na asawa na nga siya nito at wala nang magbabago roon. Kahit paano, nabawasan ang pagre-rebelde ng puso niya. Nag-dinner na ho ba kayo? Baka gusto ninyong sumabay sa amin. Hindi pa rin kasi kami naghahapunan ni Lara. I told her to eat dinner without me. Natambakan na kasi ako ng trabaho, kaya ginabi na ako ng uwi ngayon. But she insisted on waiting for me. So now we're both hungry. Ani ni Maverick. Hindi mo ba dapat pinapabayaan ang anak ko na magutom? If you really are her husband, dapat mas inuuna mo siya kaysa sa trabaho mo. Sa bahay namin, hindi namin siya hinahayaan ng kanyang ama na magutom dahil masama iyon sa kalusugan niya. Salamat ho sa paalaala. Huwag kayong mag-alala. Hindi na ho ito mauulit. Iminuwestra ni Maverick ang direksyon papunta sa komedor. Tayo na ho. Nanghihinala pa rin ang reaksyon ng kanyang ina. Gayunpaman, naglakad na rin ito patungo sa dining room. Inabot ni Maverick ang kanyang kamay at sumunod sila sa kanyang mama. Saan ka ba nagpunta? Galit na bulong niya rito. Alam mo ba na kanina pa ako ginigisa ng sarili kong ina? Nagpahangin lang ako sandali. At bakit hindi mo sinasagot ang cellphone mo? Hindi ko dala. Well, next time, na maisipan mong magpahangin, huwag mong kalimutang dalhin ang cellphone mo. At nang hindi ako naiipit ng ganito. Kayong dalawa, magbubulungan na lang ba kayo riyan? Sit down and let's eat. Masamang pinaghihintay ang grasya ng Diyos. Opo. Inalalayan siya ni Maverick na makaupo bago ito naupo sa kanyang tabi. Sa wakas, natuloy na rin ang naudlot na dinner nila. Kung hindi pa dumating ang kanyang ina, ay pareho silang gutom ni Maverick dahil lang sa kakaiba nilang emosyon sa gabing iyon. I know about your parents. Last will and testament for Lara. Wika ng kanyang ina sa gitna ng pagkain. Mukhang wala talagang balak ito na bitiwan ang isyu na iyon. Kaya alam kong kinakausap ka lang niya para pakasalan siya at nang makuha niya ang kanyang mana. I know my daughter. Minsan talaga ay may pagka-reckless siya sa mga desisyon niya sa buhay. Kaya lagi siyang napapahama. That's why I'm going to end this once and for all. I'm bringing my daughter back to Japan. Ma, ayaw kong bumalik sa Japan. What are you talking about? Of course you will come back with me. Iyon ang bilin ng papa mo. I have a life here. I have a husband to take care of. He can take care of himself. Anyway, hindi naman totoo ang kasal ninyo. Kaya, totoo ang kasal namin. I have the documents to prove that. It's just a piece of paper na madaling ipagawa. Ani ng kanyang ina. I don't want to go. Tumayo na siya ngunit hindi naman siya makaalis dahil pinigilan siya ni Maverick sa braso. Bitiwan mo ako. I'm not letting you go. Nang titigan siya nito, ay kung may anong bumalot sa kapayapaan sa puso niya. Because his eyes assured her that everything would be alright, and that he would never let her go. Dahan-dahan na bumalik siya sa kinauupuan niya. Binalingan ni Maverick ang kanyang ina. Ma'am, I'm sorry. Alam ko kung gaano ninyo kamahal ang anak ninyo. At kung gaano siya ninyo pinangangalagaan. Pero may sarili rin siyang buhay. Pinili niyang maging bahagi ako niyon. The moment I took the vow to love and to cherish her, I also promised myself not to let her go. Unless, siya na mismo ang kusang aalis. But as long as she wants to be by my side, I won't let you to take her away from me. Parang gusto niyang mag-blush sa mga sinasabi nito. Batid niyang palabas lang ang lahat ng iyon.
Ngunit damang-dama niya ang pagtagos na yun sa kanyang puso. Tila hindi niya magagawang harapin ito dahil siguradong makikita nito ang kanyang mukha na apektado siya sa lahat ng mga sinasabi nito. Baka pagtawanan lang siya nito. "Forgive me for saying this, ma'am." Patuloy nito. "Pero kung mayroon mang dapat magpakawala kay Lara, ako ho iyon." "What? How dare you?" Bulalas ng kanyang ina. "I love your daughter. Alam kong hindi kayo naniniwala. But that's the truth. I can take care of her as much as you can. And I can love her more than you can." Even her mother was speechless. "Ang galing mo kanina." Bati ni Lara kay Mayfrey nang sa wakas ay mapag-isa na sila sa silid nito. Impress ang mama ko. Inilatag nito ang comforter sa sahig. "Your mother is scary. Mabuti na lang at hindi sumama ang tatay mo. Kung hindi, siguradong hindi lang baka at kambing ang ipinaulan nila sa akin. They're just all bark. Then why didn't you stand up to them?" Sa tingin ko naman, kapag iginiit mo ang gusto mo at naipaliwanag mo iyon sa kanila ng maayos, pakikinggan ka naman nila. Niyakap niya ang unan. "I don't know how. Lumaki kasi akong tangunang-tangulang sa gusto nila. At that time, nakikita ko ng mabuti ang mga ginagawa nila para sa akin. But when you reach the age where you ought to have your own apartment, medyo nakaka-frustrate na. Sadly for me. Huli na rin para matuto akong hindian ang mga gusto nila. Nakahindi ka na sa mama mo kanina." "Yeah, and it felt good." She looked up at him and smiled when she almost took off. "Thank you. For what?" "For standing up for me." Ngumiti lang din ito sa kamarahang tumango. "Ikaw naman ang unang nagtanggol sa gusto mo. Sinuportahan lang kita. Pero kung hindi sa mga sinasabi mo, Lara, that's what husbands do. Ang ipagtanggol ang kanilang mga asawa. And you do it really well. Of course, I'm your husband. Remember?" Mali na hilingin niya sana ay totoo lang ang mga lahat ng iyon. Ngunit hindi niya mapigilan ang sariling mangarap dahil talaga wala siyang magawa, kundi ang mahulog ang loob sa mga kabutihan nito sa kanya. "Sa tingin mo, magtatagal pa rito ang nanay mo?" Maya-maya ay tanong nito. "Bakit? Hindi ka sanay na matulog sa sahig?" Iniwan nito ang ginagawa at hinarap siya. Yakap nito ang kumot. "I'm lending you my bed, lady. The least thing you can do is not to mention I'm sleeping on the floor tonight." Napalitan silang magsama sa kwarto nito para wag maghinala ang kanyang mama. Naplansya na nila ang gusot dito at wala nang dahilan para gumawa ulit ng problema. "Okay." Aniya saka lumabas ng silid upang kumuha ng maiinom. Kailangan niya nagyayelong tubig para maiwasan nilang mag-isip ng kung ano-anong bagay. Tungkol sa kung ano ang maaaring mangyari sa kanila ni Maverick sa silid na iyon, na nakakapagpainit lang ng mga pisngi niya. Nakasalubong niya ang kanyang ina sa labas ng silid. Pagbalik niya, bigla siyang kinabahan. Narinig kaya nito ang mga pinag-uusapan nila Maverick sa kwarto? "Ma, bakit gising pa kayo?" "Jet lag. At hinihintay ko rin ang tawag ng papa mo. He said you're going to call me up tonight." "Ikaw, bakit gising ka pa?" "Kumuha lang ako ng tubig." Itinaas pa niya ang isang pitsil na nagyayelong tubig at baso. "Bakit hindi ang asawa mo ang pinakuha mo?" "Kayo ba? Si Papa pa rin ang pinapakuha ninyo ng tubig sa kitchen, kahit natutulog na siya at pagod sa trabaho?" Her mother didn't comment on that. Bagkus ay napabuntong hininga ito. "You have really changed. Matagal naman. You just refuse to accept it." Sa malamlam na liwanag ng chandelier, ay nakita niyang lumambot ang ekspresyon ng mukha nito
at sumilay isang mapangunawang ngiti sa mga labi nito. Then she kissed her. Good night, Iha. Good night, Ma. Hindi pa ba kayo papasok sa kwarto ninyo? Magpapahangin lang muna ako sa labas. Papasok na rin ako maya-maya, saad ng kanyang ina. Pagpasok sa loob ng kwarto, ay nakita niya ang printing nakahiga sa comforter sa sahig si Maverick. Pwede ba nating patayin ang ilaw? Hindi ako makatulog na may liwanag. May mas malaki pa tayong problema kaysa sa ilaw. Inilapag niya sa nightstand ang mga dala at naghalungkat sa mga drawer nito. What are you doing? Looking for something. Nilingon niya ito. Saan mo itinatago ang mga porn videos mo? What? Daig pa nito na alimpungatan sa pagkabigla. Ang mga porn videos na pinapanood mo. Ipinagpatuloy niya ang paghahanap. Alam kong may mga tinatago ka na ganoon dito. Wala ako noon. At kung mayroon man, matagal ko na dinispatcha ang mga iyon. Teka nga, bakit ka ba naghahanap noon? Huwag mong sabihing pinagnanasaan mo na ako sa lagay na iyan. Binato ni dito ang nadampot niyang paperclip. Hindi yun para sa akin. Nag-iispiya si Mama sa labas. So, I want to make sure na maniniwala na siya sa kasal nating ito. Saan mo ba tinago ang mga videos na iyon? Aha! Isang malikabok na CD ang nakita niyang nakasiksik sa gilid ng ulo na ng kama nito. Halatang nahulog lang iyon doon. At dahil hindi madalas tingnan ng mga naglilinis ng bahay ang bahaging iyon ng kama, hindi na iyon natagpuan pa. Kabisado niya ang mga kasuluk-sulukan na maaaring pagtaguan ng mga lalaki ng kanilang kontrabando. Dahil ang boyfriend niya noon ay lagi niyang nahuhulihan ng mga ganoong videos. Kaya sanay na siya. Anong gagawin mo riyan? Tumayo si Maverick at lumapit ito sa kanya. That's not mine. Kay Lex iyan. Pinagtripan namin noon ng mga binata pa kami ang manood ng ganyan kapag wala kaming magawa. Give me that. Itinulak niya ito palayo. Huwag ka nang magulo. Para sa kapakanan din natin ito. Anong kapakanan natin? Lara, may I remind you, that's a porn video. Alam ko. Lumapit na siya sa state-of-the-art DVD player nito at isinalang iyon. Hawak ang remote. Naupo na siya sa gilid ng kama at nilakasan ang volume niyon habang hinihintay na mag-play ang video. Lara, saway na ni Maverick sa kanya na humarang pa sa kanya sa harap ng widescreen TV. Believe me, you don't want to watch this. Nasa labas lang ng kwarto si Mama. Kapag narinig niya ang video na iyan, iisipin niyang tayo ang gumagawa ng mga eksena riyan. Kaya siguradong tuluyan nang mawawala ang anumang panghihinalang natitira sa isip niya. So please, umalis ka na riyan. You're blocking my view. Nang kumilos ito, yun ay upang agawin sa kanya ang remote control. But it was too late. Habang nag-aagawan sila ng remote control, ay pumailan lang naman ang halingling ng isang babae at isang lalaki, kasabay ng isang paglagitnit na tila bakal. Natigilan sila pareho ni Maverick. Curiosity took over her, kaya pinilit talaga niyang silipin ang palabas. Napalunok na lang siya nang makita kung ano ang ginagawa ng magkapareha sa palabas. Ipinilig-pilig niya ang kanyang ulo. Paano nila magagawa yan? At parang masakit yata ang posisyon na iyan. Lumapit si Maverick sa kanya. Tinakpan nito ang kanyang mga mata, saka inagaw ang remote control. Hinahinaan nito ang volume upang hindi marahil makahalata ang kanyang ina. Kung sakaling narinig man ito ang kakaibang ingay na iyon. Pagkatapos ay tuluyan na nitong pinatay ang television at pinahiga na siya nito sa kama. Tinambakan siya nito ng mga unan, kumot at bedsheets, pati na sariling kumot at comforter nito. She couldn't breathe. At nang makawala siya, tamang-tama nakita niyang pabalabag na isinara nito ang pinto ng banyo pagpasok noon.
A rush of water was heard afterwards. Napakagatlabi na lang siya. Sorry, Maverick. Naisip niyang madali nga palang may stimulate ang imahinasyon ng mga lalaki pagdating sa usaping sexual. Kaya malaki ang kasalanan niya rito. Maswerte na siya ngayon kung birhen pa rin siyang maitatanghal kinabukasan. Dahil kapag naisipan nitong angkitin siya ngayong gabi, wala siyang magagawa. He was her husband after all. It was his right. Sunod-sunod ang ginawa niyang paglunok habang iniisip ang maaaring mangyari sa kanila ni Mayfrey. Despite it, sa parte niya, ay mukha wala ring magiging struggle. Napatili na lang siya sa isip saka nagmamadaling bumaba ng kama at sinilip kung may tao sa labas ng silid. Nang wala ang kanyang mama, kumari pa siya ng takbo sa kanyang studio at kinandado ang sarili roon. Nang gabing iyon, kapiling niya ang kanyang mga pencil at canvas at mga pintura. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.